ako ng porridge mga bebs. Magtapon tayo ng food, food bin. Slippers tayo. Ito pa isa. Dali lang. Hindi naman niya lalabas si Oscar. Ayaw niya lumabas. So, ayan. Ito yung food bin. Tingnan nyo. Ayan. Nangangagat yung yung lamig. Sabi ko kanina, nang kakagat. Nangangagat. O, tinan mo. Ganyan lang yan siya. Ayun naman yung lumabas. Nalabas ka? Kunin. Sige nga. Labas ka nga. Hindi man yan labas. Oh. Wanna go out? Ha? Ayun naman niya. Ang ginaw. Ayaw mo naman eh. Hi! Magandang morning mga bebs. Hinatid na ni tatay si Ella sa school. Gusto ko lang pala sa inyong ma-share yung napag-usapan namin yung pamangkin ko nung nagpunta dito. Bali, siya, naka-base na siya sa Dubai. Doon na siya nakatira. Work, at saka, doon na siya nakatira. Nakapagpundar na rin siya ng buhay niya doon, kumbaga. Sabi nga niya, meron siyang dalawa yung sasakyan niya. Niyayaya niya nga kami doon. So, ang napag-usapan namin is about yung, sandali lang ha, yung aso ko eh. Kasapakin ko tong ingay. Ay, nako. Ingay, tawag dito. Tineterrorize ni Oscar yung si Prince. But anyways, yun na nga yung pinag-uusapan natin. Sabi niya sa akin, napaka-high, high cost ng living dito sa UK. Bali, nag-stay siya, nag-holiday lang siya dito sa UK. Unplanned yung holiday niya dito sa UK kasi nga, pinilit lang siyang, ubusin yung kanyang, annual leave, kumbaga. Yung holidays mo sa trabaho. Yun, pinilit lang siyang ubusin yun. Sabi sa kanya, ubusin mo na yung annual leave mo. Yung isang, niya, kasama niyang Pinay doon sa Dubai. Sabi na, pupunta ako ng UK, gusto mo sumama, sabi niya. Kasi yung kaibigan niya, may family dito. Yung kapatid ata or something like that. Nandito. Kaya sumama na lang siya. Sabi niya, sige, sama ako. Kasi hindi pa naman siya nakakarating dito sa UK. Then, single siya, kaya kahit saan siya magpunta, boom! Kahit saan, di ba? Ganyan pag single eh, baka bebs. Sige lang. Go lang. Habang single pa kayo, kaya huwag muna kayo magpapakasal. Sabi, ganun eh. No? But anyways, yun na nga. Sabi niya, tita, napaka-high cost ng living dito. Sabi niya, mas mahal kaysa sa Dubai. Bakit? Kasi, dito daw, tax. Yan. Kasi doon, di ba, tax-free sila doon. Sa, sa Dubai, tax-free. Ang galing, di ba? Sana all. Yun. Kaya sabi niya sa akin, nag-iisip siya kasi iniisip niya kung magta-transfer siya dito. Kung sakaling may mag-offer sa kanya. Kaya lang,
Ang ano lang, dali nandito si Juwawis. Ang downside lang daw doon, hindi ka pwedeng mag-own ng property. At least dito, pwede kang mag-own ng property dito. Dali nga lang, ang ingay nito eh. So, ayun na nga, mga bebs. Ang sabi niya sa akin, ang grabe daw ng cost ng living dito. Kasi nga, 'di ba, mag-isa lang siya nagpunta dito eh. Ay kasama niya pala yung friend niya. Pero ibig sabihin mag-isa lang siya. Syempre, ano mo, sa'yo lahat, 'di ba? Ikaw lahat ang mag-shoulder ng ano mo. Sabi niya, ang mahal. Pag lumabas ka, kumain ka sa labas, bumili ka ng inumin, ganyan. Kino-compute daw niya. Sabi niya, grabe daw. Sabi niya sa akin. Kaya nga, sabi ko ganun sa kanya, dapat hindi mo kino-compute yan. Sabi ko. Kasi hindi ka bibili, mga bebs, ganun. Kaya nga sabi nga ng iba, 'di ba? Sabi nga ano eh, akala nila ano dito ka, ganyan, marami kang pera, ganyan. May pera, of course may pera. 'Di ba? Kaya lang kung magkano dito, yun yung gastos mo, ganun din yung pera na ginagamit mo. Parang dyan lang din sa Pilipinas. Kumbaga sa ano, isang kayod, isang tuka, ganun. Kaya nga dapat, dalawa kayong nagtatrabaho. Hindi pa pwedeng isa lang. Even lalo sa Pilipinas. Kung may partner ka, dapat dalawa kayo. Hindi pa pwedeng isa lang ang nagtatrabaho. 'Di ba? Dito ganun din. Ako nag-share ako, kahit na hindi ganun kalaki yung sinishare ko sa kanya, nakakatulong naman yung share ko. Yun. Tapos, dito, maswerte itong mga Briton. Alam niyo kung bakit? Spoiled. Spoiled sila sa government nila. Na, ano, pagkapanganak mo, may pera ka sa government, may benefit ka na agad. Makakakuha ka ng benefit. Hanggang sa 18 years old ata yun. So, si Ella, pwede naman siya everybody can pwede yung kunin. Pwede siyang kunin. Kaya lang, kasi si tatay, yung sweldo niya medyo malaki. So, dahil medyo malaki siya, ibabalik din niya yun. Babayaran niya rin yun, tax. So, parang ganun lang din siya. Kaya hindi na kumukuha si Ella. Pero yung dalawang Junakis niya nung maliit pa, yung pangalawa kumukuha pa rin. Siyempre, kukunin yun ng nanay kahit nasabihin mo, siyempre, itataxin kay tatay. Itataxin kay tatay. Siyempre, kukunin yun. Wala naman na sila eh. Malaking tulong din yun, di ba? Kahit ako, kukunin ko yun eh. Di ba? Ganun, mga bebs. Kaya, dito talaga, spoiled ang mga Breton sa government nila. Diyan sa atin, di ba, 4-piece? Yun lang yun. 4-piece lang. Ewan ko kung nakakakuha ng sa senior. Dito din, ganun din. Ang senior din, maraming benefits ang senior dito. Tapos, meron ka ring, sa government, yung benefit at saka yung ano ba tawag doon? Pension, ganyan. Meron din sila, nabibigyan din sila ng ganun. Kung single ka, tapos may sarili ka naman bahay, or yung bahay mo is, ang bahay pala dito, kung ganun din sila, binibigyan sila ng bahay. Ang tawag doon, council house, mga bebs. May bayad yung council house na yun, pero maliit lang. Maliit lang yung bayad. Kayang, kasi nga binibigyan din naman sila ng benefits. So, pwede silang kumuha dun sa benefit nila na pambayad. Maliit lang yung bayad dun sa bahay. Yung ganyan. Kaya nga spoiled ang mga Briton sa government nila. Sana sa atin may ganyan Sa atin may pabahay nga, pero pinipili yung, ibig sabihin, hindi nila alam kung yung pinipili nila kamag-anak lang pala nung Di ba? Oh, dito hindi. Talagang sinasala nila kung sino talaga yung yung tawag dito, deserving, kumbaga. Kahit nga yung ibang lahi, nabibigyan din. Alam niyo ba yun? Lalo pag may bata ka. Yun.
Ay. Kaya nga sabi niya sa akin yung pamangkin ko, "Tita, grabe. Grabe dito. Grabe yung ano, cost ng living dito. Kasi dun sa kanila walang tax, kaya mura, 'di ba? Kasi hindi nila tinataksan. Kung ano yung presyo, yun lang yun. Walang cover charge kumbaga. 'Di ba kahit diyan sa Pilipinas may cover charge eh. Ay nako, ewan ko. But anyways, ayun na nga, yun ang sinasabi niya sa akin. Sabi ko, ang ano nga lang, ang downside nga lang daw dun sa Dubai is, wala rin pala silang residency doon. Visa lang talaga. Kung foreigner ka, visa lang. Wala kang residency. Tapos, hindi ka pwedeng may-ari yata ng bahay or something, property. I'm not sure, parang ganun ata. Pero, doon, kahit sino pwedeng mag-business. So, yun, yun, parang business visa or something like that. Yun, okay yun. Pero, hindi ka talaga mag-stay doon na yung doon ka na, residente ka doon. Hindi. Yun lang ang maganda dito kasi nagiging residente ka, tapos, pwede kang magmay-ari ng sarili mong property dito. Oo. Katulad ni ate, yung nasa Pilipinas na kasi namatay yung asawa niya. Matagal niya na palang guys na talagang gusto umuwi ng Pilipinas. Naku po, Diyos ko, nasunog ko mga bebs. Hayaan mo na. Kainis. Nasunog ko yung Ay! Siya nga nagka. Hindi ko alam kayo kung paano ko kukunin yung Dali. Ito na lang. Si naman eh. Nagpupusik friends mga bebs. Kailangan kong kunin. Reset na yan. Yan. So, ayun. Diyan sa Pilipinas. Kamusta naman dyan mga bebs? Wala tayong nakukuhang ganyan, di ba? Dito, may pabahay na sila. Minsan, may pakotse pa. Tapos dito, anak ka ng anak. Meron kang, syempre, may pera ka kasi nga, yung anak mo. Tapos, pwedeng hindi ka magtrabaho, bibigyan ka nila ng carers benefit para sa mga anak mo. Tapos, kung wari rin, hindi ka rin makapagtrabaho, di ba? Kasi yung parents mo walang mag-aalaga. May edad na, ganyan-ganyan. Alam mo, babayaran ka nila para talagaan mo yung parents mo na matanda na. Oh, cares benefit, B. Ganyan. Galing sana all ganyan sa Pilipinas. Para hindi tayo hirap sa pera. Kaso hindi eh. Parang malabo ang aking. Ayan. So, yun. Sinabi ko lang sa inyo na, yan nga. Ganun pala yun. Saglit lang ha. Dali lang.